Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Congressman Paulo Duterte mga tambay ay nananawagan po na sana po imbestigahan po ito. Unang-una ng Ombudsman, siyempre po ng DOJ at ng NBI. At isama na rin natin mga kapulisan. Imbestigahan nyo po si Bongit, ang tinatawag yan na po ang tawag ngayon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Si Bongit at siyempre po si Tambaluslos na tinatawag po ng Vice President. Ay dapat daw pong imbestigahan ayon kay Paulo Duterte, kay Representative Paulo. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Pinaimbestigahan ni Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 100 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Vic Samintak para sa detalye. Hiniling ni Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara na imbestigahan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker later Representative Martin Romualdez kaugnay ng akusasyon ni dating House Committee on Appropriations Chairman resign ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay ng 100 bilyong piso na insertion sa 2025 national budget. Naghain si Congressman Duterte ng House Resolution 488 upang hilingin sa kaukulang komite ng Kamara na imbestigahan si Pangulong Marcos Jr. at dating Speaker Romualdez. Sina Pangulong Marcos Jr. at Romualdez ang itinuturo ni Ko na nasa likod ng insertions ng 100 billion pesos na pondo sa 2025 national budget at 25% umano ng binabanggit na halaga ay napunta sa Pangulo. Umaasa si Duterte na gagawa ng kukulang aksyon ang liderato ng Kamara kaugnay ng kanyang inihaing resolusyon para mapanagot ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpasasa sa pondo ng gobyerno. Vic Samintak para sa Mata ng Agila. Yan po mga tambay, totoo naman po yan eh. Hindi lang Kongreso ang mag-imbestiga dyan eh. Pati Ombudsman. Hindi ba? Imbestigahan po yung magpinsan. At hindi lang naman po yan ang issue niyan, magpinsan na yan. Yan si Bongit na tinatawag na kanyang ate, si Bongit. Si Bangag daw at si Tambaluslos. Napakarami pong issue niyan mga tambay. Meron pang issue yan na pinaputok ni Representative Erese ng Caloocan. Yung 2023, na-i-vlog na po natin yan. 2024, ilang billion po yun na mga insertion mga tambay. At pinayagan po yan na magpinsan mga tambay. Pakinggan po natin mga tambay itong si Representative Erese. At ito po, isama na rin po ninyo ito, Congressman Pulong. Ito pong issue na ito. At paimbestigahan din. Sana, kaya lang, paano iimbestigahan yan? Mga kabayan, sila rin po yata. Mga kabayan, ang nakinabang yan. Umano, lalong-lalo yung mga kaalyado ni Bongit at ni Tambaluslos. Hindi kaya? Pakinggan po natin si Erese. Nang tanungin ang liderato ng Senado tungkol... But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo, maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make the 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Yan po mga tambay. Nakita po natin. Ayan, Paulo Duterte, Congressman. Napakarami pong issue pagdating po sa pera ng magpinsan. Yan, hindi lang po
100 billion na sinasabi po ni Saldico. Meron din pong sinasabi si Representative Erese. Mga tambay, 2023, 300 billion. Mabayan, yung GAA, yung insertion dyan. At 2024, mahigit 500 billion. At 2025, 473 billion. At yung 100 billion pa doon kay Saldico. Nakita nyo po yung magpinsan? Grabe, imposibleng hindi po malaman yan ni Bonget. Siya po pumipirma niyan. Hindi po ba? Kunwari, nagbito raw dahil sumobra na daw yung budget ng DPWH kisa po sa budget ng DepEd. Bawal daw po yun. Kaya binito yung 29 billion, mga kabayan. Pero hindi naman po binito lahat yung 300 billion. Hindi rin binito yung 500 billion. At hindi rin po binito yung 473 billion. At hindi rin binito yung 100 billion na sinasabi ni Saldico. Nakita nyo po, napakalaking pera. Kaya po tayo lugmok sa kahirapan. At nagkakamatay tayo sa proyekto nila dahil ibinubulsa lang nila pala. Kaya po dapat po, sana, at sana rin po, Congressman Paulo, makakuha rin po kayo ng numero sana. Marami po sanang matitino pa na congressman dyan at representative sa House of Crocs, sa House of Crocodile. Sana po, Representative Paulo, ay meron po sanang tumayo at sumama po sa inyo para po ma-impeach. Impeachable po lahat yan. Yung mga binibintang pong yan kay Bonget at kay Tambaluslos. Hindi po ba? Kay lalaking numero ng pera yan. At syempre, impeachable pa rin po yung pinasabog po ng ate na tinatawag na Bonget ang kanyang kapatid. Ano po yon? Pulburon. May issue pa rin po ng pulburon yan. Hindi po ba? Kaya napakarami pong impeachable si Bonget. You know? Kung hindi nga lang po natutulog ang mga men in uniform natin, lalong-lalo yung mga general, at ganito po ang nangyayaring korupsyon sa atin, mahigit 3 taon, inumpisahan nila ng 2023 pala, hanggang ngayon 2025, ay puro korupsyon. Pero nananatili pong tulog, pipi at bingi ang mga men in uniform natin. Kaya nga po nasasabihan sila how much at ilang maleta kaya umano. At syempre, priority naman po sila, mga kababayan. Priority naman po sila. Kaya wala po tayong aasahan sa mga tao na yan. Sana, dito po mga tambay, ay magkaisa naman po sana at magkaroon po sana na aksyon kung marami pa tayong matitino na katulad ni Paulo Duterte sa House of Representatives. Na sana po ay gumising na po sila at umaksyon na po sila, mga kababayan. Kung hindi po yan maimbestigahan ng Kamara o ng House of Representatives, ang sinasabi ni Paulo, ay sana naman po ay may magsampa naman ng impeachment kay Bonget. May magsampa naman po sana ng impeachment kay Bonget. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga tambay, kaisa po tayo ni Paulo Duterte sa kanya pong hangarin na talagang ang administrasyong ito at sa pangunguna po ni Bonget ay may issue po ng isang damukal na perang nakaw. 25 billion po. Doon pa lang po sa pasabog ni Saldico. Paano pa po ron sa pinasabog ni Erese, ni Representative Erese? Gano'n naman po kaya nakuha niya ron noong 2023, 300 billion. Yung 2024, 500 billion. 2025, 473 billion. Magkano naman kaya ang nakomisyon niya ron? Umano. Hindi po ba? Kawawang Pilipinas. Ginawa pa po tayong gatasan ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Ginawa lang po tayong gatasan, mga kababayan. At ginawa po tayong mga slave para po tayo pagkakitaan lang nila. Itong mga walang yang ito. At binigyan tayo ng sinasabing serbisyo na ikamamatay pa natin. Katulad po ng flood control nila. Hindi po ba? Maraming salamat po, tambay. Lalo-lalo po kay Congressman Pulong. Ipagpatuloy niyo po yan. At huwag niyo pong tigilan na sila po ay banatan ng banatan at batikusin. At siyempre po, at sana ay marami pa po na sumama po sa inyo, Congressman Pulong, para po sa katotohanan. Kung hindi po sila nasisilaw sa pera. Hindi po ba? Ingat-ingat po rin kayo. Congressman Pulong, ingat-ingat din po kayo.
dahil po ang pamilya nyo, ang pamilya Duterte, ay talaga po yan ay pilit pinababagsak po nila yan umano. Dahil po sa tindi ng politika, dahil ayaw na nilang mawala sa kapangyarihan, dahil nga po sa karga-karga nila. Hindi lang po pagnanakaw, may bonus pa na pulburon at coke. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo at ingat-ingat din po ang mga Duterte. At syempre po sa mga gusto po ng ating tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga tambay sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po ang kawalanghiyaan po nila. Ang kanila pong pagnanakaw sa ating bansa ay matapos na po. At syempre po muling makabangon ang ating bansa sa pagkakalugmok. At syempre po ang dasal po natin sa ating pong buong sambayanan at sa ating mga sarili at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan at mailayo sa kasamaan. At madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. At sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.